Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng palayan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kawayan at nipa. Hindi ito kalakihan, at sa bawat sulok nito ay makikita ang bakas ng paglipas ng panahon. Ang kupas na dingding, ang sahig na kahoy na bahagyang umuuga kapag nilalakaran, at ang bintanang laging bukas na tila may hinihintay. Doon nakatira si Aling Marta. Si Aling Marta ay isang simpleng babae na kilala sa baryo bilang masipag, tahimik at matiyaga. Ang kanyang balat ay kayumanggi na pinanday ng araw, at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa maraming taong pagtatrabaho. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang isang ina. Maraming tao na ang nakalipas nang iwan sila ng kanyang asawa. Isang umaga, nagising siya na wala na ito. Walang paliwanag, walang paalam. Iniwan lamang siya at ang kanilang munting anak na si Daniel. Noong mga panahong iyon, 3 taong gulang pa lamang si Daniel. Hindi na umasa si Aling Marta na babalik pa ang lalaki. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanan at pinili niyang ituon ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapalaki sa kanyang anak. Simula noon, nagsimula ang kanyang mahabang pakikibaka. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Aling Marta. Tahimik siyang bumabangon upang hindi magising ang natutulog na si Daniel. Maghahanda siya ng kaunting lugaw o kanin na may asin kung minsan ay wala ng ulam. At pagkatapos ay maglalakad papunta sa bayan. Doon siya naglalaba ng damit ng ibang tao. Sa tabi ng ilog, makikita siya araw-araw, nakaluhod sa bato habang pinupukpok ang mga damit na may sabon. Minsan ay napapahinto siya upang ipahinga ang kanyang likod. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Kapag natapos ang paglalaba, lilipat naman siya sa paglilinis ng bahay ng mga may kaya sa baryo. Magwawalis ng bakuran, maghuhugas ng pinggan, at maglilinis ng sahig. Kung minsan, binibigyan siya ng kaunting pagkain ng kanyang pinaglilingkuran. Ngunit kadalasan, inilalagay niya iyon sa isang maliit na lalagyan upang maiuwi kay Daniel. Maraming beses na hindi siya kumakain. Mas mahalaga sa kanya na may maipakain sa kanyang anak. Sa tuwing uuwi siya sa kanilang maliit na bahay, sasalubungin siya ni Daniel na may malaking ngiti sa mukha. "Nanay!" sigaw ng bata habang tumatakbo papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, nawawala ang pagod ni Aling Marta. Yayakapin niya ang kanyang anak at hahalikan sa noo. "Kumain ka na ba, anak?" lagi niyang tanong. "Opo, nanay," sagot ni Daniel. Kahit minsan ay alam niyang hindi pa ito kumakain. Sa kanilang hapagkainan na yari sa lumang kahoy, sabay silang kakain. Palaging inuuna ni Aling Marta ang kanyang anak. Pinupuno ang mangkok nito, habang siya naman ay kaunti lamang ang kinukuha. Hindi napapansin ni Daniel noon na madalas ay hindi kumakain ang kanyang ina. Lumipas ang mga taon. Unti-unting lumaki si Daniel.
Mula sa isang maliit na batang palaging nakasunod sa kanyang ina, naging masipag itong estudyante sa paaralan ng baryo. Matalino si Daniel. Napansin ito ng kanyang mga guro. Kahit na luma ang kanyang mga libro at madalas ay kupas ang kanyang uniforme, palagi siyang nangunguna sa klase. Isang araw, tinawag ng kanyang guro si Aling Marta. Aling Marta, sabi ng guro, habang nakaupo sila sa isang bangko sa labas ng silid-aralan. Napakatalino po ng inyong anak. Sayang kung hindi siya makakapagpatuloy ng pag-aaral. Tahimik lamang na nakinig si Aling Marta. Alam niyang mahirap ang kanilang kalagayan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakatingin siya sa natutulog na si Daniel, gumawa siya ng isang pangako sa sarili. Gagawin niya ang lahat upang makapag-aral ang kanyang anak. Simula noon, lalo pang nadagdagan ang kanyang trabaho. Bukod sa paglalaba at paglilinis ng bahay, nagsimula rin siyang magtinda ng mga gulay sa palengke tuwing umaga. Mas kaunti na ang kanyang tulog. Mas madalas na rin siyang hindi kumakain. Ngunit hindi niya kailanman pinagsisihan ang kanyang ginagawa. Tuwing makikita niya si Daniel na nag-aaral sa ilalim ng lampara sa gabi, napapangiti siya. Isang gabi, habang ginagawa ni Daniel ang kanyang takdang aralin, tumingin ito sa kanyang ina. "Nanay," sabi niya. "Ano yon, anak?" Sagot ni Aling Marta habang tinatahi ang lumang damit. "Paglaki ko, yayaman ako, hindi na kayo magtatrabaho." Napangiti si Aling Marta. Hindi niya kailangan ng kayamanan. Ang makita lamang niyang maayos ang kinabukasan ng kanyang anak ay sapat na sa kanya. Ngunit hinaplos niya ang buhok ni Daniel at sinabi, "Hindi mo kailangang yumaman, anak. Ang mahalaga ay maging mabuti kang tao." Lumipas pa ang maraming taon. Natapos ni Daniel ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at sa walang sawang sakripisyo ng kanyang ina. Dumating ang araw na nakakuha siya ng trabaho sa ibang bansa. Noong araw ng kanyang pag-alis, hinatid siya ni Aling Marta sa terminal ng bus. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit ni Daniel. Hindi siya sanay sa ganitong paghihiwalay. Ngunit alam niyang ito ang simula ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Bago sumakay si Daniel sa bus, niyakap niya ang kanyang ina. "Nanay, babalik po ako," sabi niya. "Kapag nakaipon na ako, kukunin ko kayo. Hindi na kayo magtatrabaho." Tumango si Aling Marta habang pinipigilan ang luha. "Sige anak, mag-ingat ka." Umandar ang bus. Habang papalayo ito, nanatiling nakatayo si Aling Marta sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang sasakyang nagdala sa kanyang anak palayo. Hindi niya alam kung gaano katagal bago ito muling babalik. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Maghihintay siya. Kahit gaano pa katagal. Lumipas ang ilang araw matapos umalis si Daniel patungo sa ibang bansa. Sa maliit na baryo kung saan nakatira si Aling Marta, mabilis kumalat ang balita na ang anak niya ay nakakuha ng trabaho sa ibang bansa. Marami ang bumati sa kanya.
Maswerte ka, Aling Marta, sabi ng kapitbahay niyang si Aling Rosa, isang umaga, habang nagwawalis sila sa kani-kanilang bakuran. Hindi na magtatagal, yayaman na ang anak mo. Ngumiti lamang si Aling Marta. Hindi niya iniisip ang kayamanan. Ang mahalaga sa kanya ay maayos ang buhay ng kanyang anak at ligtas ito sa malayong lugar. Sa unang linggo ng pag-alis ni Daniel, madalas siyang nakatingin sa kanilang bintana. Mula roon ay tanaw niya ang maliit na daan ng baryo kung saan dumadaan ang mga sasakyan mula sa bayan. Tuwing may bus o tricycle na dumaraan, hindi niya maiwasang mapalingon. Hindi dahil inaasahan niyang babalik agad si Daniel, kundi dahil nasanay siya sa presensya ng kanyang anak. Tahimik na ang kanilang bahay. Ang dating munting tahanan na puno ng boses ni Daniel ay tila naging napakalaki at napakatahimik. Sa gabi, madalas siyang nakaupo sa isang lumang silya malapit sa bintana. Ang liwanag lamang ng maliit na lampara ang nagbibigay ilaw sa loob ng bahay. Doon siya madalas nag-iisip. Iniisip niya kung kumusta na kaya ang kanyang anak sa malayong bansa. Nakakain kaya ito ng maayos? May nag-aalaga kaya sa kanya kung sakaling magkasakit? Sanay na sanay si Aling Marta na siya ang nag-aalaga kay Daniel mula pagkabata. Kaya kahit malaki na ito, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-aalala. Makaraan ng ilang linggo, dumating ang unang sulat. Dumating ito sa pamamagitan ng kartero ng baryo na si Mang Lito. "Aling Marta!" sigaw nito mula sa labas ng bahay. Lumabas si Aling Marta at nakita ang sobre na hawak ng matanda. "Sulat mula sa anak mo," sabi ni Mang Lito habang inaabot iyon. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Aling Marta habang tinatanggap ang sobre. Hindi siya sanay magbasa ng mahahabang sulat, ngunit pilit niyang inuunawa ang bawat salitang nakasulat. Nakaupo siya sa may bintana habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang liham mula kay Daniel. Isinulat ng kanyang anak na maayos ang trabaho nito. Mahirap ang trabaho, ngunit kinakaya niya dahil iniisip niya ang kanyang ina. Nangako rin ito na magpapadala ng pera sa lalong madaling panahon. At tulad ng sinabi nito bago umalis, muling isinulat ni Daniel ang kanyang pangako. Babalik siya. Kukunin niya ang kanyang ina upang hindi na ito maghirap. Habang binabasa yon ni Aling Marta, hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi iyon luha ng kalungkutan. Luha iyon ng pag-asa. Simula noon, mas naging masigla siya. Tuwing umaga, naglilinis siya ng bahay at bakuran na parang may inaasahang darating anumang oras. Iniisip niya na baka isang araw, bigla na lamang bumalik si Daniel. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang unang padala ng pera mula sa kanyang anak. Hindi iyon kalakihan, ngunit sapat na upang mabili ni Aling Marta ang ilang bagay na matagal na niyang hindi nabibili. Nakabili siya ng bagong kumot, kaunting pagkain, at ilang gamit sa bahay. Ngunit kahit may pera na, hindi niya iniwan ang kanyang mga trabaho. Patuloy pa rin siyang naglalaba sa ilog at naglilinis ng bahay ng iba. Kapag tinatanong siya ng mga tao kung bakit hindi na lamang siya magpahinga, palagi siyang may iisang sagot.
Sanay na ako. Sa totoo lang, ayaw niyang masanay sa katahimikan ng bahay. Mas mabuti na ang pagod kaysa sa mag-isa. Lumipas pa ang ilang taon. Sa simula, madalas pa ang mga sulat ni Daniel. Tuwing ilang buwan ay may liham na dumadating. Ngunit unti-unti naging bihira ang mga iyon. Minsan ay isang taon bago dumating ang susunod na sulat. Minsan naman ay wala. Sa tuwing maririnig ni Aling Marta ang tunog ng bisikleta ng kartero sa kanilang daan, agad siyang lalabas ng bahay. Umaasa siya na may dalang sulat para sa kanya. Ngunit kadalasan, mapapailing lamang si Mang Lito. "Wala ngayon, Aling Marta!" Ngumiti lamang siya at magpapasalamat. Pagkatapos ay babalik siya sa loob ng bahay. Sa gabi, muli siyang uupo sa tabi ng bintana. Doon niya tinitingnan ang madilim na daan ng baryo. Unti-unting lumipas ang panahon. Ang dati niyang maitim na buhok ay nagkaroon ng mga puting hibla. Ang kanyang likod ay bahagyang yumuko dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho. Ngunit nanatili ang kanyang ugali. Araw-araw, binubuksan niya ang bintana at doon siya naghihintay. Hindi niya alam kung kailan babalik si Daniel. Ngunit pinanghahawakan niya ang pangakong sinabi nito noong araw ng kanyang pag-alis. "Nanay, babalik po ako para kay Aling Marta. Sapat na yon upang maghintay." At patuloy siyang maghihintay kahit pa lumipas ang maraming taon. Dumating ang mga taon na tila mabilis na lumipas. Ngunit para kay Aling Marta ay parang mabagal na paggalaw ng oras. Sa bawat araw na nagdaraan, dala niya ang parehong pag-asa at pananabik. Ang pag-asang balang araw ay makikita niyang muli ang kanyang anak. Sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng baryo, halos walang nagbago. Ang lumang mesa na pinagsaluhan nila noon ni Daniel ay naroon pa rin sa parehong lugar. Ang maliit na aparador na pinaglalagyan ng kanyang anak ng mga libro noong ito'y nag-aaral pa ay hindi niya kailanman ginalaw. Para kay Aling Marta, ang mga bagay na iyon ay parang mga alaala na hindi niya kayang pakawalan. Tuwing umaga, maaga pa rin siyang nagigising, hindi na tulad ng dati na marami siyang trabaho, ngunit hindi niya kayang manatiling walang ginagawa. Sanay ang kanyang katawan sa pagtatrabaho. Kaya kahit tumatanda na siya, patuloy pa rin siyang naglalakad papunta sa ilog upang maglaba ng kaunting damit ng mga kapitbahay. Hindi na tulad ng dati na buong araw siyang nakaluhod sa bato. Ngunit sapat na yon upang hindi siya mabagot sa loob ng bahay. Minsan ay tinutulungan siya ng mga kapitbahay. "Aling Marta, magpahinga ka na," sabi ni Aling Rosa isang araw habang nakikita siyang naglalaba sa ilog. "Matanda ka na, may anak ka naman sa ibang bansa." Ngunit ngumiti lamang siya. "Hindi ako sanay na walang ginagawa," sagot niya. Hindi na ipinilit pa ni Aling Rosa. Alam ng lahat sa baryo ang kwento ni Aling Marta. Alam nilang mag-isa niya lamang pinalaki si Daniel. At alam din nilang ang kanyang anak ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na nagsisikap sa buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon,
Unti-unting nagiging bihira ang balita tungkol kay Daniel. Ang mga sulat na dati ay dumadating bawat ilang buwan ay halos hindi na dumating. Ang mga padala na dati ay nakakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Aling Marta ay matagal nang tumigil. Sa simula, hindi niya iyon pinansin. Iniisip niyang marahil ay naging abala lamang ang kanyang anak sa trabaho. Alam niyang mahirap ang buhay sa ibang bansa. Pinipilit niyang unawain iyon. Ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Isang hapon, habang nakaupo siya sa may bintana at pinagmamasdan ang tahimik na daan, dumaan ang kartero na si Mang Lito. Nakasanayan na ni Aling Marta na tuwing maririnig niya ang tunog ng bisikleta nito, agad siyang lalabas ng bahay. At tulad ng dati, lumabas siya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, bahagyang napahinto si Mang Lito. May kakaibang lungkot sa mukha ng matanda. "Aling Marta," mahina nitong sabi. Napansin iyon ni Aling Marta. "Ano iyon, Mang Lito?" tanong niya. Sandaling nag-atubili ang matanda bago nagsalita. "May nakausap akong kababayan natin sa bayan kahapon," sabi nito. "May kamag-anak siya na nagtatrabaho sa parehong lugar kung saan naroon ang anak mo." Biglang tumahimik si Aling Marta. Hindi niya alam kung bakit, ngunit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Ano po ang sabi niya?" tanong niya. Napabuntong hininga si Mang Lito bago sumagot. Sabi niya, matagal na raw may sariling pamilya si Daniel doon. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Hindi agad nakapagsalita si Aling Marta. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi naman masama ang magkaroon ng pamilya. Sa katunayan, iyon ang pangarap ng maraming tao. Ngunit sa loob ng maraming taon, ang pinanghahawakan niyang pangako ay babalik si Daniel upang kunin siya. "Sigurado po ba?" mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Mang Lito. "Yun ang balita na narinig ko," sagot nito. "May asawa na raw siya at may anak na." Sandaling yumuko si Aling Marta. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Marahil ay hindi na babalik si Daniel. Marahil ay nakalimutan na siya ng kanyang anak. Ngunit kahit na ganoon, hindi siya nagalit. Hindi siya nagsalita ng masama tungkol sa kanyang anak. Sa halip, tumango lamang siya. "Kung ganoon mabuti naman," sabi niya. Nagulat si Mang Lito sa kanyang sagot. "Masaya ako kung may pamilya na siya." Pagkatapos noon, pumasok si Aling Marta sa loob ng kanyang bahay. Isinara niya ang pinto at tahimik na naupo sa tabi ng bintana. Doon niya pinagmamasdan ang daan na matagal na niyang hinihintayan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paghihintay pa ba ang ginagawa niya o kung tinatanggap na niya ang katotohanan. Ngunit kahit na ganoon, kinabukasan ay ginawa pa rin niya ang kanya ng nakasanayan. Binuksan niya ang bintana at tahimik na naupo sa tabi nito. Habang nakatingin sa daan, parang may hinihintay pa rin. Pagkaraan ng araw, nalaman ni Aling Marta ang balita tungkol kay Daniel.
Tila nagbago ang himig ng kanyang mga araw. Hindi ito biglang pagbabago na mapapansin agad ng ibang tao. Hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo, at hindi rin siya nagtanong kung bakit. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na unti-unting kumupas. Sa baryo, nanatiling pareho ang takbo ng buhay. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada tuwing hapon. Ang mga magsasaka ay maagang nagtutungo sa bukid. At ang mga kababaihan ay nagtitipon sa ilog upang maglaba habang nagkukuwentuhan. Ngunit sa maliit na bahay ni Aling Marta, lalong tumahimik ang paligid. Mas madalas na siyang nasa loob ng bahay kaysa sa labas. Kung minsan ay naglalakad pa rin siya papunta sa ilog upang maglaba. Ngunit hindi na tulad ng dati na buong araw siyang nagtatrabaho. Mas mabilis siyang mapagod ngayon. Ang kanyang mga tuhod ay madalas sumakit at ang kanyang likod ay tila mas lalo pang yumuyuko sa bawat paglipas ng araw. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, napadaan si Aling Rosa. Napansin ng kapitbahay ang pagbabago kay Aling Marta. Aling Marta, tawag niya. Matagal kitang hindi nakikitang naglalaba sa ilog. Ngumiti lamang ang matanda. Medyo masakit ang tuhod ko nitong mga araw, sagot niya. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya. May balita ba sa anak mo? Sandaling natahimik si Aling Marta. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Sa huli, mahina siyang sumagot. Wala pa! Tumango si Aling Rosa. Hindi na ito nagtanong pa. Alam niyang may mga tanong na mas mabuting hindi na binubuksan. Pagkatapos ng maikling usapan, nagpaalam na ang kapitbahay at nagpatuloy sa kanyang gawain. Muling naiwan si Aling Marta na mag-isa. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Sa dingding ay nakasabit pa rin ang isang lumang larawan. Isang litrato nila ni Daniel noong bata pa ito. Nakatayo sila sa harap ng paaralan. Hawak ng bata ang kanyang diploma mula sa elementarya. Sa larawan, makikita ang malaking ngiti sa mukha ni Daniel at ang maamong tingin ni Aling Marta. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lumang larawan. Maraming alaala ang bumalik sa kanyang isip. Naalala niya ang mga araw na maliit pa si Daniel at palaging sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Naalala niya ang mga gabing sabay silang kumakain ng simpleng hapunan habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap ng kanyang anak. Naalala rin niya ang araw na umalis ito papunta sa ibang bansa. Ang pangako nitong babalik. Napapikit si Aling Marta. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon ay tila mas malinaw sa kanyang isip ang lahat ng nakaraan kaysa sa kasalukuyan. Minsan ay naisip niyang baka kasalanan niya. Marahil ay masyado niyang hinayaan ang kanyang anak na mangarap ng malayo. Marahil ay masyado niyang pinilit itong magkaroon ng magandang buhay. Ngunit agad niyang itinaboy ang mga ganitong kaisipan. Hindi niya kailanman pagsisisihan ang sakripisyo para sa kanyang anak. Kung masaya si Daniel sa kanyang buhay ngayon, sapat na yon para sa kanya. Lumipas ang mga araw na halos walang nagbabago. Tuwing umaga ay naglilinis siya ng bahay.
Tuwing tanghali ay nagluluto ng simpleng pagkain para sa sarili. Tuwing hapon ay umuupo siya sa may bintana. Ang bintanang iyon ang naging saksi sa kanyang mahabang paghihintay. Mula roon ay tanaw niya ang makitid na daan ng baryo. Ang bawat taong dumadaan ay kanyang napagmamasdan. May mga pagkakataon na may dumaraang lalaki na may bitbit na bag. At sa isang iglap ay aasa siyang si Daniel iyon. Ngunit sa bawat pagkakataon, iba pala ang taong iyon. Unti-unti, nasanay si Aling Marta sa ganitong buhay. Hindi na siya umaasa na biglang may kakatok sa pinto. Hindi na rin siya nag-aabang ng sulat mula sa malayo. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kailanman isinara ang bintana. Para sa kanya, ang bintanang iyon ay hindi lamang bahagi ng bahay. Ito ang simbolo ng pag-asa na kahit mahina na, ay patuloy pa ring nabubuhay sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silya malapit sa bintana, narinig niya ang mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno sa labas. Tahimik ang buong baryo. Ang mga ilaw sa ibang bahay ay isa-isang namamatay habang ang mga tao ay natutulog na. Ngunit si Aling Marta ay nanatiling gising. Habang nakatingin siya sa madilim na daan, hindi niya namalayang pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata. Hindi iyon luha ng galit. Hindi rin iyon luha ng pagsisisi. Marahil ay luha lamang iyon ng isang ina na matagal nang naghihintay. Sa kanyang puso, nanatili pa rin ang pagmamahal para sa kanyang anak. Kahit pa hindi na ito bumalik, kahit pa nakalimot na ito sa kanya, at sa tahimik na gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay na matagal nang nasanay sa katahimikan, patuloy na nakaupo si Aling Marta sa tabi ng bintana. Habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, may isang batang darating sa kanyang buhay. Isang batang walang tahanan. Isang batang magbabago sa kahulugan ng kanyang paghihintay at magbibigay ng bagong dahilan upang muling mabuhay ang kanyang puso. Isang maulang hapon ang dumating sa baryo na tila mas tahimik kaysa sa karaniwan. Mabigat ang mga ulap sa langit at ang maliliit na patak ng ulan ay unti-unting bumagsak sa bubong ng mga bahay. Sa loob ng kanyang maliit na tahanan, nakaupo si Aling Marta malapit sa bintana. Nakabalot sa kanyang balikat ang isang lumang kumot habang pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bubong ng nipa. Sanay na siya sa ganitong mga hapon. Mga hapon na walang bisita. Mga hapon na walang ingay. Tanging ang tunog ng ulan at ang malamig na hangin ang kasama niya. Habang nakatingin siya sa daan sa laba, may napansin siyang isang maliit na figura sa di kalayuan. Sa una, ay hindi niya ito gaanong pinansin. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi ito umaalis. Isang batang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa kanyang bahay.
Basang-basa ito sa ulan at tila nanginginig sa lamig. Payat ang bata at gusot ang buhok. Ang suot nitong damit ay luma at halos punit na. Tahimik lamang itong nakatayo roon. Hindi ito kumakatok sa mga bahay. Hindi rin ito humihingi ng tulong. Para lamang itong naghahanap ng lugar kung saan maaaring sumilong. Bahagyang napakunot ang noo ni Aling Marta habang pinagmamasdan ang bata. Hindi niya kilala ang batang iyon. Sa baryong iyon, halos kilala ng lahat ang isa't isa. Madaling mapansin kapag may bagong mukha. Lumipas ang ilang minuto. Ang ulan ay lalo pang lumakas. Ngunit nanatili pa rin ang bata sa ilalim ng puno. Sa sandaling iyon, hindi na mapakali si Aling Marta. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya at naglakad papunta sa pintuan. Binuksan niya ito. "Hoy, iho!" Tawag niya mula sa may pintuan. Bahagyang napalingon ang bata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito. Ang mga mata ng bata ay may halong takot at pagod. Parang matagal na itong hindi nakakaramdam ng pahinga o kaligtasan. "Lumapit ka rito," sabi ni Aling Marta. Sandaling nag-alinlangan ang bata. Marahil ay nasanay itong mag-ingat sa mga estranghero. Ngunit nang muling magsalita si Aling Marta, naging mas malumanay ang kanyang tinig. "Halika, basang-basa ka na." Unti-unting lumapit ang bata sa bahay. Habang papalapit ito, lalo pang napansin ni Aling Marta kung gaano ito kapayat. Halos butot balat ang katawan nito. Pagdating ng bata sa may pintuan, tahimik lamang itong tumayo roon. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni Aling Marta. Sandaling yumuko ang bata bago sumagot. "Ben," mahina nitong sabi. "Ilang taon ka na, Ben?" "10 po." Napansin ni Aling Marta ang nanginginig nitong mga kamay. "Hindi ka ba giniginaw?" tanong niya. Tumango lamang ang bata. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng isang lumang tuwalya. Ibinigay niya iyon kay Ben. "Punasan mo ang sarili mo." Tahimik na sumunod ang bata. Habang pinupunasan nito ang kanyang buhok at mukha, napansin ni Aling Marta na tila gutom na gutom ito. Matagal na siyang ina. Sanay siyang makilala ang mga palatandaan ng gutom sa isang bata. "Pumasok ka muna," sabi niya. Dahan-dahang pumasok si Ben sa loob ng bahay. Hindi ito nagsasalita at tila nahihiya sa bawat hakbang na ginagawa. Naglakad si Aling Marta papunta sa maliit na kusina. Sa isang lumang kaldero ay may natira pang kaunting sabaw at kanin mula sa tanghalian. Pinainit niya iyon at inilagay sa isang mangkok. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa mesa. "Kumain ka muna." Sandaling tumingin si Ben sa kanya na tila hindi makapaniwala. "Para po sa akin?" tanong nito. Ngumiti si Aling Marta. "Opo." Hindi na naghintay pa ang bata. Tahimik itong umupo at nagsimulang kumain. Sa bawat subo ay tila makikita ang matinding gutom nito. Ngunit kahit ganoon, pilit pa rin nitong pinipigilan ang sarili na kumain ng masyadong mabilis. Habang pinagmamasdan iyon ni Aling Marta, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Matagal na, mula
nang makakita siya ng batang kumakain sa loob ng bahay na iyon. Naalala niya si Daniel. Naalala niya ang mga araw na sabay silang kumakain sa parehong mesa. Ngunit hindi siya nagpakita ng lungkot. Sa halip, tahimik lamang siyang umupo sa kabilang silya at pinanood ang batang kumakain. Pagkaraan ng ilang minuto, naubos ni Ben ang laman ng mangkok. Mahina itong nagsalita. "Salamat po." Tumango si Aling Marta. "Wala bang naghahanap sa iyo?" Napayuko si Ben. "Wala na po akong magulang." Tahimik ang sagot nito. Ngunit sapat iyon upang maunawaan ni Aling Marta ang kalagayan ng bata. "Matagal na po silang wala," dagdag pa ng bata. Hindi na nagtanong pa si Aling Marta. Alam niyang may mga kwento na hindi kailangang pilitin lumabas. Sa halip, tumingin siya sa bata at marahang nagsalita. "Kung gusto mo, maaari kang sumilong dito hanggang tumila ang ulan." Nagulat si Ben. "Talaga po?" Tumango si Aling Marta. Sa sandaling iyon, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng bata. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng katahimikan, muling nagkaroon ng tunog ng buhay ang maliit na bahay ni Aling Marta. Hindi pa alam ng dalawa na ang simpleng sandaling iyon ang magiging simula ng isang bagong pamilya. Humina ang ulan habang lumalalim ang gabi, ngunit nanatiling malamig ang hangin sa baryo. Sa loob ng maliit na bahay ni Aling Marta, tahimik na nakaupo si Ben sa isang sulok ng mesa. Matagal na mula nang huli siyang makaupo sa isang tahanan. Para sa batang tulad niya na sanay matulog sa bangketa, sa ilalim ng tulay o sa gilid ng palengke, ang simpleng upuan at mesa ay tila isang bagay na napakahalaga. Samantala, si Aling Marta ay abala sa pag-aayos ng maliit na higaan sa isang sulok ng bahay. Ang bahay ay hindi malaki. Iisang silid lamang ang nagsisilbing sala at tulugan, habang sa likod ay may maliit na kusina. Ngunit sa kabila ng kasimplehan nito, may kakaibang init na mararamdaman sa loob. Kinuha ni Aling Marta ang isang lumang banig at inilatag iyon sa sahig. Pagkatapos ay kumuha siya ng manipis na kumot mula sa aparador. Lumapit siya kay Ben. "Iho," sabi niya ng marahan, "dito ka muna matulog ngayong gabi." Tumingin si Ben sa banig at pagkatapos ay kay Aling Marta. Para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. "Talaga po?" mahina niyang tanong. Tumango si Aling Marta. "Opo, mahirap matulog sa labas lalo na kapag maulan." Hindi agad nakapagsalita si Ben. Sa loob ng maraming buwan, halos walang taong nag-alok sa kanya ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Kaya sa sandaling iyon, tila hindi niya alam kung paano tumugon. "Dito ka na muna," ulit ni Aling Marta. Dahan-dahang tumayo si Ben at lumapit sa banig. Naupo siya roon at hinaplos ang manipis na kumot, na parang natatakot na baka mawala ito. Tahimik siyang nahiga. Samantala, si Aling Marta ay bumalik sa kanyang silya, malapit sa bintana.
hindi pa rin siya agad natulog. Sanay siyang magising sa gabi at tumingin sa daan na tila may hinihintay. Ngunit sa gabing iyon, iba ang pakiramdam ng bahay. May maririnig siyang mahina at pantay na paghinga mula sa sulok kung saan natutulog si Ben. Isang tunog na matagal na niyang hindi narinig sa loob ng kanyang tahanan. Napalingon siya sa bata. Mahimbing na ang tulog nito. Sa mukha ni Ben ay makikita ang pagod ng isang batang matagal nang naglalakad sa mundo na walang gabay at walang tahanan. Unti-unting napangiti si Aling Marta. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa gabing iyon ay parang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Ben. Sanay ang katawan niyang gumising ng madaling araw. Agad siyang napabangon mula sa banig at tumingin sa paligid ng bahay. Sa kabilang sulok ay nakita niya si Aling Marta na abala sa paghahanda ng pagkain. May maliit na kaldero sa ibabaw ng kalan na pinapainitan niya. Napansin ni Aling Marta ang batang nakatayo. "Gising ka na?" tanong niya. "Opo," sagot ni Ben. Lumapit siya sa mesa ngunit tila nag-aalinlangan. "Ano po ang maitutulong ko?" Nagulat si Aling Marta sa tanong. Hindi niya inaasahan na ang batang iyon ay agad mag-aalok ng tulong. Ngumiti siya ng bahagya. "Wala muna, umupo ka lang." Ngunit hindi naupo si Ben. Sa halip, kumuha siya ng walis na nakasandal sa dingding at nagsimulang magwalis ng sahig. Sandaling napatigil si Aling Marta sa kanyang ginagawa habang pinagmamasdan ang bata. Sa bawat galaw ni Ben ay makikita ang pag-iingat na parang natatakot siyang makasira ng anumang bagay sa bahay. "Sanay ka na bang magtrabaho?" tanong ni Aling Marta. Tumango ang bata habang patuloy sa pagwawalis. "Opo, minsan po nagbubuhat ako ng mga kahon sa palengke para may makain." Hindi na nagsalita pa si Aling Marta. Ngunit sa kanyang puso ay may naramdamang kirot. Ang batang tulad ni Ben ay dapat nag-aaral, naglalaro, at may tahanang inuuwian. Hindi dapat ito gumagala sa lansangan upang mabuhay. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang simpleng almusal. Inilagay ni Aling Marta ang 2 mangkok ng mainit na lugaw sa mesa. "Halika, kumain tayo." Agad namang umupo si Ben. Tahimik silang kumain. Sa pagitan ng bawat subo ay mapapansin ni Aling Marta ang maingat na kilos ng bata. Para bang ayaw nitong maging pabigat sa kanya. Matapos kumain si Ben ang kusang nagligpit ng mga mangkok at naghugas ng pinggan. Habang pinagmamasdan iyon ni Aling Marta, may naalala siya. Noong maliit pa si Daniel, ganoon din ito kasipag tumulong sa bahay. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa bata ng mas matagal. May kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung ito ba ay awa, pag-aalala, o isang damdaming matagal nang nawala sa kanyang puso. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang bahay na matagal nang tahimik ay may bagong presensya ngayon. Isang presensya na unti-unting nagbibigay ng buhay sa kanyang mga araw. At habang pinagmamasdan niya si Ben na nagliligpit ng mga pinggan, hindi pa niya alam
na ang batang ito ang magiging dahilan upang muling magkaroon ng kahulugan ang kanyang paghihintay. Mula nang dumating si Ben sa bahay ni Aling Marta, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang mga araw. Hindi na kasing tahimik ang maliit na tahanan sa gilid ng baryo. May mga tunog na muling bumalik. Ang kaluskos ng walis sa sahig tuwing umaga. Ang mahinang yabag ng isang batang naglalakad sa loob ng bahay. At ang mahiyain ngunit masayang boses na paminsan-minsan ay nagtatanong kung may maitutulong ba. Sa unang mga araw, pansamantala lamang ang tingin ni Aling Marta sa pananatili ni Ben. Iniisip niyang kapag tumila na ang ulan at nakahanap na ang bata ng ibang mapupuntahan, marahil ay aalis din ito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila hindi na niya kayang isipin ang bahay na iyon na wala ang batang tahimik na tumutulong sa kanya. Maaga pa lamang sa umaga ay gising na si Ben. Sanay na sanay ang kanyang katawan sa paggising bago sumikat ang araw. Sa lansangan kasi siya natutong mabuhay. At doon ay kailangang maaga kang gumalaw kung nais mong makahanap ng kahit kaunting pagkain o trabaho. Isang umaga, habang naghahanda si Aling Marta ng almusal, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Paglabas niya, ay nakita niya si Ben na nagwawalis ng bakuran. Ang batang kahapon lamang ay basang-basa sa ulan ay ngayon ay tila bahagi na ng kanyang tahanan. "Iho," tawag niya. Napalingon si Ben at agad nang ngumiti ng bahagya. "Opo, hindi mo kailangang gawin lahat iyan." Bahagyang yumuko ang bata. "Gusto ko po tumulong." May kakaibang sincerity sa sagot ng bata. Hindi ito tulad ng ibang batang napilitan lamang sa trabaho. Kay Ben, tila likas ang pagnanais na maging kapaki-pakinabang. Tumango na lamang si Aling Marta. Matapos ang ilang sandali, sabay silang kumain ng simpleng almusal. Mainit na lugaw at kaunting tinapay. Habang kumakain, paminsan-minsan ay sumisilip si Ben kay Aling Marta. Tila may gustong itanong ngunit nagdadalawang isip. Napansin niyon ng matanda. "Ano yon, iho?" Sandaling natahimik si Ben bago nagsalita. "Pwede po ba akong manatili dito ng kaunti?" Napatingin si Aling Marta sa bata. Sa tanong nitong iyon, ay may halong kaba at pag-asa. Para bang natatakot itong marinig ang sagot. "Kung hindi po kayo magagalit," dagdag pa ni Ben, "aalis din po ako kapag kailangan na." Tahimik na napabuntong hininga si Aling Marta. Sa kanyang harapan ay isang batang walang magulang, walang tahanan, at walang kasiguruhan sa buhay. Naalala niya ang kanyang sariling anak. Naalala niya kung gaano niya pinilit protektahan si Daniel noong bata pa ito. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi mo kailangang umalis." Napatingala si Ben. "Nandito ka na. Dito ka muna." Sa sandaling iyon, tila lumiwanag ang mukha ng bata. Hindi ito nagsalita. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang matinding pasasalamat. Mula sa araw na iyon, naging bahagi na si Ben ng maliit na bahay ni Aling Marta. Tuwing umaga ay tinutulungan niya itong maglinis ng bakuran. Kapag may kailangang bilhin sa tindahan, ay siya ang naglalakad papunta roon.
Kapag may kailangang ayusin sa bahay, ay kusang loob siyang tumutulong. Hindi man siya nagsasalita ng marami. Ramdam ni Aling Marta ang kanyang pagsisikap. Isang hapon, habang nakaupo si Aling Marta sa tabi ng bintana, napansin niyang may ginagawa si Ben sa labas. Lumapit siya sa pintuan upang tingnan ito. Sa bakuran ay nakaupo ang bata habang nag-aayos ng maliliit na bato upang gawing parang maliit na hardin. Pinupulot niya ang mga damo at inilalagay ang mga bato sa maayos na ayos. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Aling Marta. Napalingon si Ben at ngumiti. "Gusto ko po gumanda ang bakuran ninyo." Bahagyang natahimik si Aling Marta. Matagal na niyang hindi napapansin ang bakuran ng kanyang bahay. Mula nang umalis si Daniel ay tila nawalan na siya ng gana sa maraming bagay. Ngunit sa araw na iyon, nakita niyang muling nagkaroon ng buhay ang paligid ng kanyang tahanan. Habang pinagmamasdan niya ang batang masigasig na nag-aayos ng bakuran, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang puso. Hindi iyon ang sakit ng matagal na paghihintay. Hindi iyon ang lungkot ng pag-iisa. Ito ay isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na parang may bumabalik na sigla sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, napangiti si Aling Marta nang walang halong lungkot. At habang papalubog ang araw sa likod ng mga puno ng baryo, tahimik niyang napagtanto na ang batang dumating sa kanyang buhay ay hindi lamang isang panauhin. Unti-unti, nagiging bahagi na ito ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo mula nang manatili si Ben sa bahay ni Aling Marta. Sa panahong iyon, maraming bagay ang nagbago sa maliit na tahanan sa gilid ng baryo. Ang bahay na dati tahimik at tila nalilimutan ng panahon ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Tuwing umaga, maririnig na ang mahinang pagwawalis ni Ben sa bakuran. Maaga siyang gumigising upang siguraduhing malinis ang paligid bago pa man lumabas si Aling Marta. Minsan ay makikita siyang nagdidilig ng maliliit na halamang itinanim niya sa gilid ng bahay. Mula sa mga lumang lata at bote ay gumawa siya ng simpleng mga paso. Natuwa si Aling Marta nang mapansin niya iyon. Hindi niya inaasahang ang batang minsang natagpuan lamang niyang nakatayo sa ulan ay may ganitong sipag at malasakit. Isang umaga, habang nagluluto si Aling Marta ng almusal, napansin niyang wala si Ben sa loob ng bahay. Lumabas siya upang tingnan kung nasaan ito. Sa bakuran ay nakita niya ang bata na may hawak na maliit na pala habang hinuhukay ang lupa sa tabi ng bakod. "Iho!" tawag niya. Napalingon si Ben at agad na tumayo. "Opo, ano ang ginagawa mo?" Ngumiti ang bata habang itinuro ang maliit na hukay sa lupa. "Magtatanim po sana ako ng kamote. Nakakita po ako ng mga tangkay sa likod ng palengke kahapon." Sandaling natahimik si Aling Marta. Sa simpleng bagay na iyon, ay nakita niya kung gaano nagsisikap ang bata upang makatulong.
Hindi mo naman kailangang mag-alala sa pagkain, sabi niya. Ngunit umiling si Ben. Gusto ko po makatulong. Sa sagot na yon muling nakaramdam ng kakaibang damdamin si Aling Marta. Sa loob ng maraming taon, siya ang palaging nagbibigay. Siya ang nagtatrabaho. Siya ang nag-aalaga. At siya ang nagbubuhat ng lahat ng responsibilidad. Ngunit ngayon, may batang kusa siyang tinutulungan. At sa simpleng paraan, tila ibinabalik nito ang init ng tahanan na matagal nang nawala. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa bahay ni Aling Marta. Isang hapon, dumaan si Aling Rosa at nakita si Ben na nagdidilig ng mga halaman. "Sino ang batang iyan?" tanong niya nang makita si Aling Marta sa may pintuan. Ngumiti ang matanda. Si Ben. Lumapit si Aling Rosa sa bakuran. "Anak mo ba?" Umiling si Aling Marta. "Hindi, wala na siyang magulang. Napadpad lang dito isang araw." Tahimik na tumango si Aling Rosa habang pinagmamasdan ang bata. "Mukhang mabait naman," sabi niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakilala si Ben ng mga tao sa baryo. Minsan ay tinutulungan niya ang mga tindero sa palengke na magbuhat ng mga gulay. Kapag may mga matatanda na nangangailangan ng tulong sa pagdala ng kanilang mga binili, agad siyang lumalapit. Dahil dito, nagsimula siyang mahalin ng mga tao sa paligid. Madalas ay binibigyan siya ng kaunting pagkain o prutas bilang pasasalamat. Ngunit sa tuwing may natatanggap siya, hindi niya ito kinakain mag-isa. Palagi niyang inuuwi ang kalahati para kay Aling Marta. Isang gabi, habang sabay silang kumakain sa mesa, napansin ni Aling Marta na tahimik si Ben. May hawak itong maliit na piraso ng tinapay, ngunit hindi ito agad kinakain. "Ano ang iniisip mo?" tanong niya. Tumingin si Ben sa kanya. "Naiisip ko lang po." Huminto ito sandali. "Matagal na po ba kayong mag-isa dito?" Napatingin si Aling Marta sa mesa. "Opo," sagot niya. "May anak po ba kayo?" Sa tanong na yon ay muling sumagi sa isip ni Aling Marta ang alaala ni Daniel. Tahimik siyang tumango. "Meron." "Nasaan po siya?" Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. "Nasa malayo." Hindi na nagtanong pa si Ben. Marahil ay naramdaman niyang may lungkot sa sagot ni Aling Marta. Sa halip, ngumiti lamang siya. "Kung ganoon po, hindi na kayo mag-isa ngayon." Napatingin si Aling Marta sa bata. Sa simpleng pangungusap na yon, tila may bahagi ng kanyang puso na muling nabuhay. Ang bahay na matagal nang tahimik ay muling napuno ng pag-asa. Hindi na lamang ito isang lugar na naghihintay ng pagbabalik ng isang anak. Unti-unti, ito ay naging tahanan muli. Isang tahanan na may bagong presensya. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Aling Marta sa tabi ng bintana, napansin niyang hindi na niya tinitingnan ang daan ng may matinding pananabik. Sa halip, paminsan-minsan ay napapangiti siya
habang naririnig ang mahinang paggalaw ni Ben sa loob ng bahay. Marahil ay hindi na ganoon kalungkot ang paghihintay dahil sa wakas may kasama na siyang naghihintay sa loob ng tahanan. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong naging malapit sa isa't isa sina Aling Marta at Ben. Ang maliit na bahay na dati puno ng katahimikan ay unti-unting napalitan ng simpleng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Tuwing umaga, sabay silang nag-aalmusal. Pagkatapos ay naglilinis si Ben ng bakuran, habang si Aling Marta naman ay nag-aayos ng loob ng bahay o nagluluto ng kanilang pagkain. Kung minsan ay naglalakad si Ben papunta sa palengke upang tumulong sa pagbubuhat ng mga gulay kapalit ng kaunting barya o pagkain. Ngunit kahit na abala ang kanilang mga araw, may mga sandaling bumabalik ang katahimikan sa kanilang dalawa, lalo na kapag napag-uusapan ang nakaraan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno sa bakuran, napansin ni Aling Marta na tahimik si Ben. May hawak itong maliit na piraso ng kahoy at tila may iniukit dito gamit ang isang matulis na bato. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Aling Marta. Napatingin si Ben at bahagyang ngumiti. "Gumagawa po ako ng maliit na laruan." Lumapit si Aling Marta upang tingnan ito. Ang piraso ng kahoy ay unti-unting nagiging hugis ng maliit na bangka. "Mukhang magaling ka riyan," sabi niya. Nagkibit balikat si Ben. "Natutunan ko lang po." Sandaling natahimik si Aling Marta bago nagtanong, "Saan mo natutunan?" Sa tanong na iyon ay biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng bata. Tumingin ito sa bangka na hawak niya at tila nag-isip kung sasagot ba o hindi. Sa wakas, mahina siyang nagsalita. "Tinuro po ng tatay ko noon." Tahimik na nakinig si Aling Marta. "Mahilig po siyang gumawa ng mga bagay mula sa kahoy," dagdag ni Ben. Napansin ni Aling Marta na bahagyang nanginginig ang tinig ng bata habang nagsasalita. "Nasaan na ang tatay mo ngayon?" maingat niyang tanong. Sandaling napayuko si Ben. "Wala na po." Hindi na agad nagsalita si Aling Marta. Hinayaan niyang ipagpatuloy ng bata ang kanyang kwento kung nais nito. Matagal bago muling nagsalita si Ben. "Namamatay po siya nung maliit pa ako." Tumingin siya sa malayo, parang may naaalalang malungkot. "Nagkasakit po siya. Wala kaming pera para sa doktor." Tahimik na nakinig si Aling Marta. "Mama ko po, ilang buwan lang pagkatapos nun, nagkasakit din." Huminto sandali si Ben. "Simula noon, wala na po akong kasama." Sa mga salitang iyon ay tila biglang naging mabigat ang hangin sa paligid nila. Hindi na nagtanong pa si Aling Marta. Sa halip, maraan siyang lumapit sa bata at umupo sa tabi nito. May mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga salita. Ngunit may mga pagkakataon na ang simpleng presensya ng isang tao ay sapat na. Matagal silang nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Ben. "Noong una po, may mga kamag-anak akong kasama, pero hindi rin po ako nagtagal doon." Napatingin si Aling Marta sa kanya. "Bakit?" Mahinang ngumiti si Ben,
Ngunit ang nangiting iyon ay puno ng lungkot. Sabi nila po, pabigat daw ako. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa puso ni Aling Marta. Alam niya ang pakiramdam ng maging mag-isa. Alam niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na tila walang lugar sa mundo para sa iyo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Ben. Hindi ka pabigat, sabi niya ng marahan. Napatingin si Ben sa kanya. Sa mga mata ng bata ay makikita ang pagtataka. Parang matagal na niyang hindi naririnig ang ganitong salita mula sa ibang tao. Sa bahay na ito, patuloy ni Aling Marta, may lugar ka. Hindi agad nakasagot si Ben. Ngunit sa kanyang mga mata ay unti-unting lumitaw ang luha. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinipigilan ang damdamin. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganitong uri ng pagtanggap. Sa sandaling iyon, tila may bahagi ng kanyang puso na matagal nang sugatan ng unti-unting gumagaling. At si Aling Marta, na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak, ay unti-unting napagtanto na ang batang nasa kanyang tabi ay hindi lamang isang panauhin sa kanyang buhay. Aaaring hindi niya ito kadugo, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw sa kanya na ang bata ay unti-unting nagiging anak na rin sa kanyang puso. Isang umaga na maliwanag ang sikat ng araw ang sumalubong sa baryo. Tahimik ang paligid at maririnig lamang ang huni ng mga ibon mula sa mga puno sa paligid ng maliit na bahay ni Aling Marta. Sa bakuran, makikitang maingat na nagdidilig ng mga halaman si Ben. Ang maliliit na tanim na minsan lamang niyang inumpisahan mula sa mga tangkay ng kamote ay unti-unti nang lumalago. Sa loob ng bahay naman, si Aling Marta ay nakaupo sa tabi ng bintana. Ang bintanang matagal niyang naging kasama sa paghihintay. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang parehong paghihintay na puno ng lungkot at pag-asa na baka isang araw ay may kumatok sa pintuan. Ngayon, kapag nakaupo siya roon, may maririnig siyang ingay sa bakuran. May batang abala sa pag-aayos ng mga halaman, nagwawalis ng mga dahon, o minsan ay gumagawa ng maliit na laruan mula sa kahoy. At sa bawat tunog na iyon, napapangiti si Aling Marta. Lumipas ang ilang buwan mula nang manatili si Ben sa kanyang bahay. Sa baryo, halos lahat ay nasanay na sa presensya ng bata. Kapag dumadaan sila sa harap ng bahay, madalas nilang makitang magkasamang nag-uusap o nagtatawanan ang dalawa. Minsan ay tinutulungan ni Ben si Aling Marta sa pagluluto. Kung minsan naman ay naglalakad sila papunta sa palengke upang bumili ng mga kailangan sa bahay. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi mula sa tindahan, napansin ni Ben na tila pagod si Aling Marta. "Nanay," bigla niyang nasabi. Agad siyang napahinto. Hindi niya inaasahang lalabas ang salitang iyon mula sa kanyang bibig. Napatingin siya kay Aling Marta na tila nahihiya. "Pasensya na po," mabilis niyang sabi.
Hindi ko po sinasadya. Ngunit hindi nagalit si Aling Marta. Sa halip, tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa bata. Matagal na niyang hindi naririnig ang salitang iyon na tinutukoy siya. "Sabihin mo ulit," mahina niyang sabi. Nagulat si Ben. "Ano po?" "Yung sinabi mo kanina." Nag-alinlangan ang bata. Ngunit sa mga mata ni Aling Marta ay walang galit, tanging lambing lamang. Kaya marahan niyang sinabi, "Nanay." Sa sandaling iyon ay tila may nawalang bigat sa puso ni Aling Marta na matagal niyang dala. Hindi niya napigilan ang pagluha. Hindi iyon luha ng sakit. Hindi iyon luha ng pangungulila. Ito ay luha ng isang pusong matagal nang walang kasama, ngunit sa wakas ay nakatagpo muli ng pamilya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Ben. "Kung gusto mo," sabi niya nang mahina, "maaari mo akong tawaging nanay." Sa mga salitang iyon ay tila lumiwanag ang mukha ng bata. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niyang mayroon siyang tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan siya tinatanggap. Isang tahanan kung saan may nagmamahal sa kanya. Lumipas pa ang panahon. Ang dating bahay na puno ng katahimikan ay ngayon ay napuno ng simpleng saya ng mag-ina. Tuwing umaga ay sabay silang nag-aalmusal. Tuwing hapon ay nag-aayos sila ng bakuran at nagtatanim ng mga gulay. Sa gabi naman, madalas silang magkwentuhan habang nakaupo malapit sa bintana. Isang gabi, habang nakatingin si Aling Marta sa daan na dati niyang pinaghihintayan ng kanyang anak, napansin niyang hindi na niya nararamdaman ang parehong lungkot. Ang bintanang iyon na dati simbolo ng paghihintay ay ngayon ay naging lugar lamang ng tahimik na pagninilay. Marahil ay hindi na babalik si Daniel. Marahil ay nakalimutan na siya nito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na siya nag-iisa. Dahil sa kanyang tabi ay may batang minsang walang tahanan, ngunit ngayon ay bahagi na ng kanyang buhay. Sa katahimikan ng gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo ni Ben, napagtanto ni Aling Marta ang isang bagay na matagal niyang hindi nauunawaan. Minsan, ang manginging, ang pamilya ay hindi lamang ang mga taong kadugo natin. Minsan, ang pamilya ay ang mga taong dumarating sa ating buhay sa oras na kailangan natin sila. At sa maliit na bahay sa gilid ng baryo, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, pagtanggap at pagmamahal. Lumipas pa ang maraming taon sa maliit na baryo kung saan nakatira sina Aling Marta at Ben. Ang bahay na minsang tila nalilimutan ng panahon ay unti-unting naging isa sa mga tahanang puno ng buhay at init. Ang bakuran na dati puro damo lamang ay napuno na ng mga halaman. May mga kamote, talong at ilang halamang gulay na sama-samang itinanim ni na Ben at Aling Marta. Tuwing umaga, makikitang nagdidilig si Ben habang si Aling Marta naman ay nagluluto ng kanilang almusal. Sa baryo, halos lahat ay kilala na ang dalawa bilang mag-ina. Hindi na mahalaga kung hindi sila magkadugo. Para sa mga taong nakakakita sa kanila araw-araw, malinaw na malinaw ang pagmamahalan sa pagitan nila. Habang tumatagal,
lumalaki si Ben na masipag at mabuting bata. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang mag-aral sa maliit na paaralan sa baryo, sa tulong ng ilang mababait na guro at kapitbahay. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, agad siyang umuuwi upang tulungan si Aling Marta sa bahay. Tuwing makikita siya ni Aling Marta na nag-aaral sa mesa sa ilalim ng ilaw ng lampara, madalas ay napapangiti siya. Naalala niya ang isang batang minsan ding nakaupo sa parehong mesa, si Daniel. Ngunit ngayon hindi na ganoon kasakit ang alaala. Dahil sa bawat pahina ng librong binabasa ni Ben, sa bawat ngiti nito at sa bawat pagtawag nito ng nanay, tila may bahagi ng kanyang puso na unti-unting gumagaling. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng bintana, tahimik na nagkwento si Ben tungkol sa kanyang mga pangarap. "Gusto ko pong maging guro balang araw," sabi niya. Tumingin si Aling Marta sa bata at ngumiti. "Magiging mabuting guro ka," sagot niya. Sa mga mata ni Ben ay makikita ang pag-asa. Ang batang minsang walang tahanan at walang direksyon sa buhay ay ngayon ay may pangarap na. May taong gumagabay sa kanya. May taong naniniwala sa kanya. Lumipas pa ang ilang taon. Unti-unting tumanda si Aling Marta. Ang kanyang buhok ay halos maputi na at mas mabagal na ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi siya nag-iisa. Laging nasa tabi niya si Ben, ang batang minsang nakilala lamang niya sa isang maulang hapon, ay ngayon ay naging tunay na anak sa kanyang puso. Isang hapon, habang nakaupo si Aling Marta sa kanyang paboritong silya malapit sa bintana, pinagmamasdan niya ang bakuran kung saan abalang nag-aayos ng mga halaman si Ben. Ang hangin ay marahang dumadaan sa mga dahon ng puno. Tahimik ang baryo, ngunit sa katahimikang iyon, may kakaibang kapayapaan sa puso ni Aling Marta. Ang bintanang iyon na dati niyang pinaghintayan ng pagbabalik ng kanyang anak ay hindi na simbolo ng lungkot. Hindi na iyon bintanang naghihintay. Ngayon, ito ay bintanang nakatanaw sa buhay na mayroon siya, sa pamilya na natagpuan niya sa hindi inaasahang paraan. Dahan-dahan siyang napangiti. Sa buong buhay niya, marami siyang nawala. Ngunit sa huli, may isang bagay siyang natutunan. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman nawawala. Minsan lamang itong nagbabago ng direksyon. At sa maliit na bahay, sa gilid ng baryo, isang pusong matagal nang naghihintay ang sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan. Hindi dahil bumalik ang kanyang anak, kundi dahil natagpuan niya ang isang bagong anak na tunay na nagmamahal sa kanya. At doon, nagwakas ang kwento ng isang inang matagal na naghintay sa bintana. Isang ina na sa huli ay natutong muli na hindi siya nag-iisa. Wakas.